Magandang araw po sa inyong lahat mga kabantay airport and travel. Ngayong 2026, patuloy nating binabantayan ang bawat sulok ng mundo para sa kaligtasan at kapakanan ng ating mga kababayan. Lalo na ang ating mga senior citizen at OFWs na walang sawang nagtatrabaho o bumibisita sa iba't ibang bansa. Ngayon, isang napakahalagang babala ang ating tatalakayin, particular para sa mga bumiyahe o may planong bumalik sa Middle East. Alam nyo ba na ang isang simpleng pasalubong o gamit na dala mo na akala mo ay normal lang ay pwedeng maging sanhi ng pagkakakulong, napakalaking multa o worse ang pagka-deport? Hindi biro ang mga patakaran sa customs ng mga bansang tulad ng United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar at iba pa. Napakahigpit nila at ang paglabag ay may matinding kaparusahan. Kaya bago pa man kayo mag-impake, bago pa man kayo lumipad, kailangan nyo itong mapanood ng buo. Sa video na ito, ibabahagi namin ang 7 pinakamadalas na bawal dalhin sa Middle East Customs na dapat ninyong tandaan. Ito ang kaalaman na maaring magligtas sa inyo mula sa malaking problema. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Bago tayo dumiretso sa listahan ng mga bawal, unawain muna natin kung bakit napakahigpit ng Middle East pagdating sa customs. Hindi ito para lang pahirapan ang mga manlalakbay. Ang pangunahing dahilan ay ang kanilang kultura at relihiyon, lalo na ang Islam, na batayan ng kanilang mga batas. Ang Sharia law ay malalim na nakaangkla sa halos lahat ng aspeto ng kanilang pamumuhay, kasama na ang mga patakaran sa pagpasok ng mga produkto sa kanilang bansa. Ito ay sumasaklaw sa moralidad, kaligtasan, at pagprotekta sa kanilang mga mamamayan mula sa mga itinuturing nilang nakakasama o bawal. Kaya, ang isang item na legal at karaniwan sa Pilipinas o sa Europa ay pwedeng ituring na iligal at mapanganib sa Middle East. Mahalagang intindihin ito dahil ang pag-alam sa bakit ay makakatulong sa atin na sundin ang ano at maiwasan ang anumang hindi pagkakaintindihan. Hindi ito isang lugar kung saan pwede kang mag-take advantage o umasa sa palusot. Ang pagiging ignorante sa batas ay hindi rason para makalusot. Kaya, napakahalaga ng impormasyong ito, lalo na para sa ating mga OFWs na matagal nang naninirahan doon o sa mga senior na bibisita sa kanilang mga pamilya. Ang paggalang sa kanilang kultura at batas ay ang unang hakbang para sa isang ligtas at walang abalang biyahe. Umpisahan natin sa isa sa pinakamadalas na dahilan ng abala, ang mga pagkain at inumin. Dahil sa relihiyong Islam, may ilang bagay na mahigpit na ipinagbabawal. Una, ang anumang produkto na gawa sa baboy o may sangkap na baboy. Ito ay kasama ang chicharon, longganisa, corned beef na may pork, at maging ang gelatin na may sangkap na pork. Kahit maliit na item lang, tulad ng instant noodles na may pork flavor, ay pwede kang iproblema. Kaya kung may pasalubong kang pagkain, siguraduhin na ito ay halal o walang anumang sangkap ng baboy. Basahin ng mabuti ang label. Pangalawa, ang alcohol. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng anumang uri ng alcohol, kasama na ang beer, wine o kahit anong inuming may alcohol. Kahit pa ito ay para sa personal consumption at hindi binebenta. Sa ilang bansa tulad ng Saudi Arabia, ang pagdadala ng alcohol ay isang krimen na may karampatang pagkakakulong. Sa UAE, may mga lugar na pinapayagan ang pagbili at pag-inom ng alcohol sa mga lisensyadong establishmento, ngunit mahigpit pa rin ang pagpasok nito sa bansa. Pangatlo, ang ilang uri ng buto, halaman at prutas. Mayroon silang strict quarantine rules para maiwasan ang pagkalat ng peste at sakit. Iwasan ang pagdadala ng mga sariwang prutas, buto ng halaman, o anumang halaman na hindi mo sigurado kung pinapayagan. Ang mga homemade food na walang maayos na label at hindi vacuum sealed ay madalas ding kinukumpiska. Kaya para ligtas, iwasan na ang pagdadala ng mga ganitong klaseng items. Mas mabuti nang maging maingat kaysa magkaroon ng problema. Para sa ating mga senior citizen at OFWs na may maintenance medications, napakahalaga ng section na ito. Ang pagdadala ng gamot sa Middle East
ay isa sa pinakamadalas na dahilan ng pagkaka-hold sa customs. Hindi dahil bawal ang gamot mo, kundi dahil sa kakulangan ng tamang dokumento. Una, laging dalhin ang iyong gamot sa orihinal nitong lalagyan kasama ang label. Huwag itong ilagay sa mga generic na lalagyan o pill organizer lang, lalo na kung para ito sa long-term maintenance. Pangalawa, at ito ang pinakamahalaga, ay ang reseta ng doktor. Kailangan ng reseta na nakasulat sa English, na naglalaman ng pangalan ng pasyente, pangalan ng gamot, generic at brand name, dosage, at ang pangalan at pirma ng doktor. Ang reseta ay dapat sapat para sa dami ng gamot na dala mo at hindi lalampas sa 3 buwang supply. Pangatlo, may ilang gamot na itinuturing na controlled substances or narcotics sa Middle East, kahit pa ito ay over-the-counter sa Pilipinas o sa ibang bansa. Halimbawa, ang ilang gamot para sa ubo, sipon, pampakalma at pampatulog ay maaaring mangailangan ng special permit mula sa Ministry of Health ng bansang pupuntahan mo bago ka pa man lumipad. Kung hindi ka sigurado, mas mabuting i-check muna ang website ng embahada ng bansa o kumonsulta sa airline bago ka mag-impake. Ang hindi pagtalima sa patakarang ito ay maaaring magresulta sa pagkakakulong, malaking multa at pagka-deport. Kaya, huwag mag-atubiling magtanong at maghanda ng tamang dokumento. Ang Middle East ay may sensitibong kultura at relihiyon, kaya may mga materyales na itinuturing na nakakasakit o nakakapanira sa kanilang pananampalataya at moralidad. Una, ang mga relihiyosong materyales na hindi Islam. Habang pinapayagan ang mga individual na magkaroon ng sariling pananampalataya, ang pagdadala ng malalaking dami ng mga Biblia, krusipiho o iba pang relihiyosong item na para sa distribusyon ay mahigpit na ipinagbabawal. Ang pagpasok ng mga item na maaaring ituring na proselytizing o pagpapalaganap ng ibang relihiyon ay seryosong paglabag. Kung may dala kang Biblia para sa personal na gamit, karaniwan itong pinapayagan, ngunit huwag magdala ng maraming kopya. Pangalawa, ang anumang materyales na itinuturing na malaswa o pornografiko. Ito ay kinabibilangan ng mga magazines, DVDs o digital files na may sexually explicit content. Kahit pa ang isang larawan sa isang magazine ay pwedeng ituring na offensive. Ang pagdadala ng ganitong uri ng material ay may matinding parusa. Pangatlo, ang anumang materyales na may kaugnayan sa politika o kritikal sa gobyerno ng Middle East. Mahigpit ang censorship sa mga bansang ito at ang pagdadala ng mga libro, flyers o anumang digital content na maaaring ituring na subversive o nagpapalaganap ng kaguluhan ay isang malaking problema. Maging maingat sa laman ng iyong mga gadgets, laptop at hard drive. Huwag magdala ng anumang bagay na maaaring magbigay ng maling interpretasyon sa iyong intensyon. Tandaan, ang paggalang sa kanilang batas at kultura ay susi. Sa paglipas ng panahon, nagbabago rin ang listahan ng mga bawal at kasama rito ang mga nauuso ngayong personal na gamit. Una, ang e-cigarettes at vaping devices. Maraming bansa sa Middle East, kabilang ang Qatar at Saudi Arabia, ang mahigpit na nagbabawal sa pagdadala at paggamit ng e-cigarettes, vape pens at e-liquids. Kahit pa ito ay legal sa Pilipinas o sa ibang bansa, itinuturing itong iligal at kumpiskable sa mga bansang ito. Ang paglabag ay maaaring magresulta sa multa o pagkakakulong. Sa UAE may mga pagbabago sa batas na nagpapahintulot sa pagbebenta at paggamit ng vape, ngunit mayroon pa ring mga restrictions sa pagpasok nito sa bansa at sa dami ng pwedeng dalhin. Kaya ang pinakaligtas na gawin ay iwanan na lang ang iyong e-cigarettes at vape devices sa Pilipinas. Pangalawa, ang mga gamit na may bahid ng pagsusugal. Kahit pa ito ay simpleng baraha o dice, ang pagdadala ng mga gamit na konektado sa pagsusugal ay maaaring ituring na illegal. Pangatlo, ang mga drone at iba pang remote-controlled aerial devices. Kung wala kang kaukulang permit, mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng mga drone dahil sa mga isyung pang-seguridad. Kung ikaw ay isang photographer o hobbyist, siguraduhin na mayroon kang lahat ng permit bago mo ito subukang dalhin.
Ang pagiging updated sa pinakabagong patakaran ay mahalaga dahil mabilis na nagbabago ang mga ito. Ngayon naman, pag-usapan natin ang pera, alahas at iba pang mahahalagang bagay. Hindi ito bawal dalhin per se, ngunit may mahigpit na patakaran sa deklarasyon. Una, ang malaking halaga ng cash. Kung nagdadala ka ng halagang katumbas ng 60,000 AED, United Arab Emirates Dirham, o higit pa, o ang katumbas nito sa ibang currency, kailangan mo itong ideklara sa customs. Ang limitasyon ay nag-iiba sa bawat bansa, kaya mahalagang i-check ang specific rules ng iyong destinasyon. Ang hindi pagdeklara ay maaaring magresulta sa pagkakakumpiska ng pera at karagdagang multa. Ito ay para labanan ang money laundering at terorismo. Pangalawa, ang mamahaling alahas, ginto at iba pang gemstones. Kung may dala kang alahas na may mataas na halaga, lalo na kung ito ay bagong bili o para sa negosyo, kailangan mo rin itong ideklara. Ang mga personal na alahas na isinusuot mo ay karaniwang hindi problema, ngunit kung may dala kang maraming sets o loose gemstones, maging handa sa posibleng tanong at deklarasyon. Pangatlo, ang mga high-value electronics tulad ng bagong laptop, camera equipment o high-end watch. Kung ang item ay brand new at nasa packaging pa, maaaring tanungin ka kung ito ay para sa personal na gamit o para ibenta. Ihanda ang resibo kung meron ka. Ang deklarasyon ay hindi nangangahulugang babayaran ka ng tax agad, kundi ito ay para lang sa transparency at record keeping ng customs. Kaya, huwag kang matakot magdeklara kung ang halaga ay lumampas sa limitasyon. Mas mabuti nang maging tapat kaysa magkaroon ng problema. Ngayon na alam na natin ang 7 pinakamadalas na bawal dalhin, paano tayo maghahanda para maiwasan ang anumang problema? Narito ang inyong ultimate checklist. Una, mag-research ng maaga. Bago ka pa man mag-impake, bisitahin ang website ng Customs Authority ng bansang pupuntahan mo. Hanapin ang kanilang Prohibited and Restricted Items list. May mga update na nangyayari, kaya ang 2026 rules ay maaaring may bagong idinagdag. Pangalawa, basahin ng mabuti ang mga label. Para sa pagkain, siguraduhin na walang pork content. Para sa gamot, tiyakin na may valid na reseta, nakasulat sa English, at nasa orihinal na lalagyan. Kung may controlled substance, kumuha ng special permit. Pangatlo, kung may duda, huwag dalhin. Kung hindi ka sigurado kung pinapayagan ang isang item, mas mabuting iwanan na lang ito sa Pilipinas. Mas mabuti nang walang pasalubong kaysa magkaroon ng kaso. Pang-apat, maging transparent. Kung may kailangan kang ideklara, gawin ito ng kusang loob sa customs form o sa customs officer. Huwag itago o magsinungaling dahil mas lalala ang problema. Panglima, iwasan ang pagdadala ng mga gamit para sa ibang tao kung hindi ka sure sa laman nito. Maraming OFW ang nasasangkot sa problema dahil lang sa pagiging matulungin. Siguraduhin na alam mo ang lahat ng nasa loob ng bagahe mo. Pang-anim, sa gitna ng tag-ulan at posibleng flight delays ngayong buwan, laging maging handa sa mga abala. Ang pagiging kalmado at handa ay makakatulong sa anumang sitwasyon. Tandaan mga kababayan, ang layunin ng Bantay Airport and Travel ay protektahan kayo. Ang kaalaman ang inyong pinakamalakas na sandata. Kaya laging maging handa, maging maingat, at maglakbay ng may kapayapaan ng isip. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang travel tips at babala.